ginawa natin para ma-run natin. So, ang unang step is i-mount nyo muna yung drive. Kung nasaan naka-install yung or kung saan naka-save yung DBase 3 Plus folder. So, sa case ko, nasa drive C siya, no? So, paano yun? Mount egg. Ayaw mag-type ng mount. So, ulit, mount C. Ma-mount ko sa C yung folder na nasa drive C ko sa loob ng directory dbase 3 plus. Okay. Yun yung pangalan ng folder ko, dbase 3 plus, nasa drive C. So i-mount ko siya sa C ng DOS box, then press enter. Tapos pupunta na ako sa drive C. Ang drive C na to, drive C ng DOS box yan, no? Hindi yan yung drive C ng PC ko. Tsaka ako ngayon i-execute yung dbase. Ayun. Okay na? Question? Question? Wala. Walang question? Any question? So, wala silang question. Hey. So, ito na tayo, no? So, nasang window ako, nasa assist window, no? Para umalis dyan, press ko lang escape. So, ando na ako ngayon sa command line. Okay? Nasa command line na ako. So, try natin i-directory yung ating folder. Ayun, meron tayong dalawang, may dalawa tayong database file. Try natin tingnan yung ating ginawang PRG. So, asterisk.prg. So, meron. Ayun. npro, no? So, yung npro is, yan yung program natin para makapagdagdag o makapaglagay ng record doon sa isang particular database. Anong profile po? Stud, no? Dito sa stud.dbf. Okay? So, ang laman ng stud.dbf yung profile ng student. So, nag-create tayo ng PRG. Clear lang ako. Para nag-create tayo ng PRG, ang pangalan npro. Ang function niyan is to add record doon sa stud.dbf. Okay? So, kung titignan nyo, walang laman yung stud.dbf natin. Ayun, naka-0 yung ating stud.dbf. So, i-modify natin yung program. Tuloy lang natin, modicom. Yung pangalan, npro. Ayun. Ito yung ginawa natin, no? Nung session 1. So, try nating i-run. Okay? So, paano i-run? So, save nyo muna, Ctrl W. So, paano mag-execute? DO. Tapos, yung pangalan ng PRG. Okay? So, sa case natin, anong pangalan ng PRG? npro. Ha? So, DO. npro. And then, enter. Ayun na. So, pwede tayo maglagay ng student number, ng last name, ng first name, middle initial, address, so on and so forth. Pwede na tayong maglagay. And then, pag enter ko, nag-exit. So, ang problem kahapon or nung last session is ito, bakit hindi ito nawawala, no? Itong part na ito. Bakit nga ba? Bakit hindi siya nawawala nga ba? Kasi, modicom. Buksan ko ulit yung program, npro. Ay, typo error. Modicom npro. So,
So, kaya hindi siya nawawala, hindi tayo nag-insert ng isa pang header dito, no? So, kulang yan ng isang header. So, lalagyan ko siya ng set talk off. Yan. Kahit saan kayo ilagay yan, pwede kahit saan lugar. Ano ibig sabihin ng set talk off? No? Tagalog, manahimik ka. Set talk off. So, pag niran ko siya ngayon, save mo na, Ctrl W, and then i-execute ko, do and pro. Oh. Error, no? Bakit nag-error? Mali yung spelling, sir. Mali yung spelling ng talk. ng talk. Okay? So, mali yung spelling ng talk. So, cancel ko siya, and then i-modify command ko yung end pro. Baliktad, no? Set talk off. So, Control W again. I-run na ulit natin, do and pro. Enter. Ayan na. Malinis na yung screen niya. Wala na yung nandito. Okay? So, pwede na maglagay ng student number. Let's say, 1, 2, 3, 4. Tapos, ano to? Lagay natin, Serrano, no? Serrano. Tapos dito, Nicola X. Taga-Pasay siya. Ang birthday niya is, kunyari, November 1, no? 1995. Ewan ko kailan taon na yun, no? Kumpitin nyo na lang, hulaan ko na lang, kunyari, 15. Course niya, ACT. Enter. So, nag-exit siya. Kasi yun yung last entry natin. So, anong mangyayari dyan dapat? Supposed to be, anong mangyayari? Dapat, yung nilagay nating data na to, yung 345345, Serrano, Nicola, Pasay, so on and so forth, may store doon sa ating database. Anong particular database? Dapat may store yan sa ating database dito sa stud.dbm. No? So, ilang records ang laman na ng stud.dbm? 0 pa rin. Bakit? Dapat may laman na yan kasi nag-entry na tayo. Tama? Pero 0 pa rin siya. Bakit nag-0 pa rin siya? Kasi hindi pa complete yung program natin. No? Dito sa part na to, nilagyan pa lang natin ng laman yung variable. Okay? Nilagyan pa lang natin ng laman yung variable. So, lahat ng entry na nilagay ko kanina, dito na store yan. Sa V studno, V surname, VF name, BMI, V address, V birthday, V age, saka V course. Nandoon siya. Sa memory variable. Wala siya doon sa file. Sa database file as record. Nandun pa lang siya. So, ang next step dyan, ang next part dyan ng program nyo, no? So, yung una, header, tapos screen layout, tapos variable declaration, tapos data entry, no? Ang next step dyan, dapat, yung laman nitong mga variable na to, studno, surname, so on and so forth, is ililipat natin, papasok doon sa database, sa field name ng database. Ang question, paano natin ililipat doon sa field name ng database para na i-store doon sa record. So, yung next part is i-append nyo. Okay? Kailangan nyo i-append. Paano nyo i-append? I-append nyo yung laman ng variable papunta sa DBF. So, una, i-define nyo muna saang DBF nyo i-store. So, saang DBF natin i-store? Yung laman ng variable. Saang DBF natin ilalagay? Stud, sir. Sa stud. No? Stud ba? Tama ba? So, double check natin, ha? So, meron kasi tayong dalawang database, no? So, may dalawang database tayo. Stud at saka sched.
So, doon natin ilalagay sa stud. So, i-define natin dito. So, paano natin i-define? Kailangan naka-open yung database na yun. So, para mag-open ng database, ang command is use plus yung pangalan ng database. Sa case natin, that is stud. No? So, itong line na to, ibig sabihin yan, nire-ready niya na yung stud DBF. Ina-activate niya na yung stud DBF. Tapos, ang next line is dapat append blank. Para saan itong append blank na to? Standard dyan. Gagamitin niya append blank kung magdadagdag kayo. Meaning, itong si sino to? Si StudDBF. Okay. Si StudDBF na database, magre-ready siya ng isang blankong lugar o blankong space. Kumbaga sa form, bagong form, walang laman. So kaya nag-append blank ka para may blankong space doon kay database file. So after ng append blank, ilipat mo na yung laman. Yung laman ng vstud papunta sa field. So ang syntax is replace field with variable. So, kung ililipat natin yung vstud, saang field natin ilalagay? Anong field name natin ilalagay? Si vstud, Saan siya dapat naka-store? Anong field name doon sa database? So, kung titignan niyo yung database, so, i-use natin yung stud. Use stud. Kung titignan natin yung structure ng database, ang command lang dyan, displays true. DISP is true. Kung titignan natin yung structure ng database, clear ko lang yung screen. Ito yung structure ng database natin. Ito yung mga field name natin. Stud, surname, Fname, MI, ADDRH, course, birthday. Okay, yan yung mga available field name natin. Ngayon, balikan natin yung program. Dito. Gusto kong ilagay, i-store yung laman ng variable stud, So, saang field name ko ilalagay yon? Based doon sa database stud. Stud, sir. Sa stud, no? That is why, tignan niyo yung naming ko ng ng variable. Parehong-pareho ng field name. Nilagyan ko lang ng Viron para hindi ako mahirapan, kung saan ko i-replace yung laman ng vstud, nilagyan ko lang ng V to signify na yung variable na yun is para sa stud, So, paano yung syntax? So, replace field name. Ang field name natin ay stud, with the content of variable stud, So, V stud, So, ibig sabihin nito, yung laman ng vstud, yung nilagay ko kaninang 3434 something, masisave yan doon sa database sa particular field na stud, So, yun ang magiging value ngayon ng stud. Ang magiging laman ng stud, sa database is yung 3434. So, ito yun, i-replace ko. Ngayon, kung meron pa kayong i-replace, i-store, lagyan nyo lang ng kama. Tapos, ibigay nyo ulit yung field name. Let's say, yung surname naman, Yung surname with V surname. So, yung laman ng V surname, i-store ko sa field name surname nung stud DBF. Meron pa ba? Meron pa. So, yung F name. So, F name ba talaga yung structure ko? O L name? So, tingnan natin, Control W muna tayo. Displays true.
So, F-name nga. F-name, MI. So, parehong-pareho siya, no? So, yung F-name, replace F-name with variable F-name. Okay? Ngayon, pansinin nyo tong tong tinatype ko. Anong nangyari dito sa gilid? Nakita niyo anong nangyari sa gilid? Anong nangyari? Wala siyang ano, sir. Wala siyang Parang less puro. than, no? Yung less than symbol. Sir. So, pag Oh, ganyan ang nangyari dyan, kailangan yung putulin. Patulin nyo yan. Kasi dapat, lahat ng end line nyo, merong less than symbol. Pag walang less than symbol, yan, error yung program nyo. So, lagay nyo na sa next line, sa baba. Okay? So, pag nag-next line ka, kailangan mo ulit i-command yung replace. So, i-replace ko na yung F-name, no? Replace ko yung F-name with VF-name. Tama. Replace ko yung MI with VMI. Another comma ulit. Replace ko yung ADDR with VADDR. Baba ulit ako ng isang line. Nasa next line ako, so kailangan ko mag-type ng replace. Replace ko yung birthday with VBIR day. Tapos i-replace ko yung age with VH, no? And then yung course with V-course. Meron pa Alana, no? So, Alana siya. So, Alana. So, try natin ngayon i-execute. So, Control W. Pag dinirectory ko, walang laman yung std.dvf, naka-0. I-execute natin yung program natin. This is a program na nagdadagdag ng laman sa database. Particular database, std.dvf. Anong pangalan ng program? npro. So, i-execute yung npro. So, do npro. Enter. Maglalagay ako ngayon ng entry dyan. Let's say, student number 1, 2, 3, 4. Kaya 2025-1-ACT. Enter. Kunyari, that is student number ni yan. Ni Austria. Nandiyan ba yan? Nandiyan ba si Austria? O tulog? Tulog, no? Ella, middle name niya, X. Atina lang. As in, tulog. Taga siya, kunyari. Taga Pasig. No? Pasig River. Pinanganak siya noong November. Sumobra, November 2. Kunyari, year 2000. Yan. 20. Ilang taon na to? Mga kapatid. 25. 25. Hindi pa. 24 pa lang. Hindi pa 24. November no? So, hindi pa nagbe-birthday. So, 24. Ang course niya, ACT. Okay? Pag in-enter ko yan, mag-exit. Enter. So, nag-exit. Ngayon, kung titignan natin yung ating database, ano nangyari sa std.dvf? May laman na, Wala pa rin. Wala pa rin. Dapat Wala, sir. Dapat meron yan, no? Use stud, no. Ay, sorry. Ano yan? Use stud. Browse. Meron, ayun, no? Kita niya? Ayan, meron. Hindi lang nag-refresh. Ayan, may 1 na siya, no? Para makita nyo yung laman ng database, ang gagawin nyo lang, i-open nyo si database. Mag-use kayo, tapos pangalan ng database.
nag-use na ako, pwede na ako mag-browse. Pag bin-browse ko yan, ayun, may laman siya, student number 2025-1-ACT, si Austria yun, no? Austria Ela T. Okay? Hindi lang makita yung kabuuan ng ng laman o yung buong details kasi lang to browse lang to no? Sa paggawa natin ng display program makikita natin lahat yun. So nagkaroon na siya ng laman. Okay, question. Sa boot directory ko meron, may isa na siya. So ulitin natin, maglagay tayo ng isa pa, no? Pwede nyo rin i-type display all. Tingnan nyo ano mangyayari. Ayun, no? Record number 1, no? Student number 2025-1-ACT. Ang surname niya, Austria. Okay? Ang first name niya, Ella. Ang middle name niya, T. Address niya, Pasig River. Ang birthday niya, November 2. Ang age niya, 24. Ang course niya, ACT. So, may laman na siya. Okay? Tama. So, pwede rin ako mag-command ng kunyari, display. Kunyari, display ko lang yung lahat ng L name. Display. May L name ba tayo? Display all L name. Ayaw niya, bahala siya sa buhay niya, no? So, directory muna tayo. Okay, may isa na. Try natin mag-run ulit ng program. Do and pro. Napansin niya, ang bilis ko magluha. Pag na-type niyo na kasi yung command, i-press nyo lang yung arrow, up, tsaka down arrow. Lalabas yung mga previous command nyo. Yan, no? Kaya ang bilis lumabas yun. Hindi ko tina-type yan, no? Pinipress ko lang yung arrow up, arrow down. So, ito si N-Pro. So, do N-Pro, pag in-enter ko yan, okay, blanco ulit. Blanco ulit siya. Ibig sabihin, hihingi ulit ako ng another record. Let's say, sabihin natin, 2025-2-ACT. No? So, kanyari, si ano naman to? Sino bang pogi rito, no? Si Nablo. Nablo. Pogi yan, sir. Pogi. Aray ko. So, Nablo Joshua. No? Middle initial niya, kanyari, X. Address niya, taga Pasay din siya, no? Pasay River. November din pinangalan. Galing mo Pasay makula ka, sir. Ilog. Kaso, Pasay Ilog. November 3 naman, no? Pero still 2020 rin nangyari, no? Isa siyang 24 years old. Ang course na ACT. Pag in-enter ko yan, nag-exit. So, dapat siya nag-save sa program, sa DIR. Isa pa lang. No? Magre-refresh yan maya-maya. DIR. Ayun na. Try natin i-browse para mas mabilis pumasok. Ayun, dalawa na siya. Si Austria at si Nablo. Okay? So, nasisave siya ng nasisave. So, paunti-unti, nagkakaroon, yan na, dalawa na yung database. Nagkakaroon ng laman yung database. Habang niraran yung N-Pro, dagdag kayo ng dagdag. Okay? So, question? Sir, Yes. Medyo sa ano. kapag yung sa magdadagdag ka sir dun sa profile, hindi na kailangan control W, enter lang. Anong magdadagdag sa profile? Magdadagdag Yung magdadagdag Opo, ng nakapag-fill up, record. nag-fill up ka na dun sa mga hinihinging, Hindi na. Yung control W, enter lang, sir. yung control W para i-save mo yung program, yung changes mo, no? Pero pag gawa na yung program mo, matik yun, dire-diretso nang papasok yun. Pag nag-append Okay, lang sir. ka. Okay? So, ngayon, buksan natin, i-modify natin. Mag-run pa tayo ng isa, do and pro. Okay. So, another data, ACT,
dash 1, dash, kunyari, si ano naman to? Sino bang tao? Si Rose Ann, sir. Si Rose Ann, no? Ay, sorry. ACT, no? Ano apelyido ni Rose Ann? Hindi ko makita eh. Nakatago. So, si Nicolas. Yan, no? Nicolas. Nicolas Rose Ann. Ayan, no? So, letter S, kunyari, middle niya. Taga-Pasay siya. Pasay Tabing River. Ayan. Tapos, ang birthday niya, let's say, December naman to. December 1. December 10. So, December 10, 2000. Meron isang, kunyari, ano siya, 25 years old. Ang course niya is ACT. Enter. So, nag-exit. Okay? So, directory. Dalawa pa lang. I-browse natin. Tatlo na yan. Ayun o. So, tatlo na siya. Austria Naka-auto-save na na yun dyan, sir, no? Naka-auto-save Pag na yan. Naka-auto-save na yan. So, ulitin natin. No? Kunyari, 2025-1-ACT. Dagdag pa tayo ng isa para tatlo sila. Si Honey. Honey Luis. Honey Luis X. Okay, sir. Na taga Maricaban siya, no? Maricaban. Maricaban. Pinanganak siya nung kahapon. Ano yung kahapon? August, no? August 01. So, pinanganak siya nung ayaw umalis kasi maling entry ka ng date eh. So, dapat ang entry mo ng date ay 08/01/2000. Ayan. Okay? So, 24. ACT. Pag in-enter ko yan, matik yan pasok doon sa database. Magiging 4 na yan. Ayan o. Diba? Pag naging 4 siya, ano yan nagkakos? Bakit automatic siyang nasi-save? Dito sa command na to, itong line na ito. Ha? Yung replace, yun yung nagkakos, kaya automatic, nagsisave siya doon sa database. Yung replace is stored no with, kaya pag hindi niya ni-replace yan, hindi magsisave yun. So, try nating, tanggalin muna tong command na to. I-remarks ko lang. Ayan, na? Then, ira-run ko, ha? So, ayan, do and pro. So, nag-run ako, diba? ACT 222122. Last name natin, si Matthew, no? Si Matthew M. Yan. Yan. Hindi ko na nilagyan. So, dapat pumasok si Matthew. Pero pag nag-browse ako, hindi. Wala. Hindi siya na-save, no? Kasi, ang nagkakos ng, ng saving doon sa database is itong 4 na linya na to. Matic yun, no? So, yung first line, i-open nyo muna yung database. Yung second line, mag-prepare kayo ng blank location or blank space. Append blank. Tapos, i-replace nyo. Lahat, no? I-replace nyo lahat ng variable papunta sa field name. Ngayon, depende kung ganong karami yung linya ng replace nyo. Kasi minsan yung iba, ang daming variable. Okay? Titignan nyo lang yung gilid nyo. No? Kapag nawala yung dyan, less than na symbol, i-enter nyo na. Error yung pag niran nyo. Dapat lahat ng line nyo, ng end ng line nyo, may less than symbol. Okay? Question? Wala. Meron. Sir, Yes. na ano po po sa laptop?
Oo, nararan sa laptop yan. Basta, i-run nyo muna yung emulator. Thank you, sir. So, yung emulator, yung DOSBox, i-run nyo muna yung DOSBox. Yung unang step natin kanina, no? Ganun muna gagawin nyo. DOSBox, tapos mount. Tapos ng mount, punta dun sa kung saan drive mo minount. Tapos, i-run mo yung DBase. Hindi ko kasi nakita sa eh. Nandun sa video. Saan ko panoorin mo. makikita siya? Recorded tong klase na to. Mamaya reviewin mo, no? Naka-record yun Sige po. simula. So, Sige po, sir. okay. So, anong napansin niyo dun sa flow ng program? Ano napansin niyo sa flow ng program? Mahirap, sir. Hindi, yung flow, yung actual flow, yung takbo ng ginawa nating program. Mahirap talaga Umayos, sir. Parang connected siya, sir. Oo nga, number Umayos one. si sir. So, ang napansin nyo, anytime, every time na magdadagdag ako ng record, lagi kong tinatype yung NPRO. Ina-execute ko lagi, di ba? Do NPRO. Tama? Opo, sir. Lalagay ako. Tapos pagkalagay ko, nag-exit. Tama? Opo. Paano kung 5 yung ilalagay ko? Di every time na pagkalagay ko ng isa, mag-exit. Tapos lalagay ko yung pangalawa, mag-exit. Pangatlo, mag-exit. Pangapat, mag-exit. Panglima, mag-exit. Nakakasawang mag-type ng do and pro. No? Tama? Tubol! Oo. So, gagawin natin, lalagyan natin to ng ng looping procedure. Ibig sabihin, pwede kang hindi mag-exit sa program hanggat meron ka pang record na ini-entry. So, ilulup natin yung program. Gagawa tayo ng loop. Okay? So, alam niyo yung concept ng loop? Para sa enter ka na lang ng enter, nag-save na siya para automatic. balik siya ng balik dun sa program hanggat hindi mo Iyon. exit. Okay? Okay, so paano natin gagawin yon? Paano natin i-execute yon? So sa loop, meron tayong kunyari, if. Alam niyo, gagamit tayo ng if, else, at saka and if. So yung if, i-execute niya yung nandito sa baba niya, itong line na to, kung yung condition mo sa if, hindi kasama sa program to is true. Yung condition mo sa if is true. Ngayon, i-execute niya yung ilalim ng else, etong line na to, kung yung condition I am the hunter! is false. Okay? Sino yan? No? It's false. Ngayon, upon execution ng true condition, ang takbo niyan sa ilalim ng end if. Upon execution ng false condition, ang takbo niyan sa ilalim pa rin ng end if. So, i-apply natin ngayon yan. So, paano natin i-apply yan? Okay? So, kailangan gawa tayo ng condition. Super eel, wow. Ding, 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 bro. Ding, 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 ding. Oh no! Cringe! So, gawa tayo ng condition. Okay? So, paano condition? So, magkikreate ako ng isang variable. Let's say, pangalanan ko ito ng ans. Pangalanan natin ng sagot. Mag-create ako ng isang variable, sagot equals space 1. So, ano ibig sabihin nito? Nag-create ako ng isang variable, ang pangalan ng variable, sagot. Anong klaseng data type ng variable? Character. Ilan ang width? 1. Okay? Ibig sabihin, ang pwedeng laman ng sagot ay isang letter lang.
Hindi pwede maging dalawa, hindi pwede maging tatlo. Na? So, nag-create ako ng sagot. Ngayon, siyempre, bago ka mag-exit sa program, kailangan may prompt ka. Magtatanong ka kung gusto mo pang mag-add ng record or hindi na. So, magpa-prompt tayo ngayon. So, ano yung last line natin? Yung last line natin ay line 12. Ayun na. Line 12. Okay? So, ang gagawin natin, last line is line 12. Pwede akong maglagay sa 12 pataas. Huwag lang lalagpas 15. ng 22 o 15. So, at paano mag-display ng string at location, no? At row 15, sabihin natin colon 4 o bandang dulo, colon 30, say string. Okay? So, let's say may idadagdag pa ba? May idadagdag ka pa ba? Okay. Na? O kaya, may ilalagay ka pa ba? Question mark yun. Bigyan nyo ng option kung ano isasagot ng user. So, lalagyan natin ng option Y, N. So, mamimili isa, no? Kung yes or no. Ayan. Tapos, i-close ko yung string. So, naka-close na yung string. So, this time, pwede kong pagsamahin yung string at saka yung get sa isang linya. Kasi dati pinaghiwalay natin, di ba? Ito yung layout. Yun yung layout eh. Tapos variable declaration. Tapos nag-get ako. Pwede kong pagsama-samahin sa isang linya yan. Total, isang variable lang naman ang lalagyan natin ng laman. Anong pangalan ng variable? Sagot. Okay? So, paano ko sa pagsasama-samahin? So, at 15:30, at row colon, say, may ilalagay ka pa ba? Tapos, get. Pwede ko iduktong sa line na yun yung get, plus yung pangalan ng variable, which is sagot. Sagot. No? So, after ng get, dapat merong read. Ngayon, dapat may read. Tong part na to, hindi gagana to. Bakit? Kasi, nauna mong ginamit yung variable sagot bago mo dineclare. Wrong position, no? Dapat i-declare mo muna. So, ilipat natin to sa taas. Ito. Sagot is equal to space 1. Saka ako ngayon gagamitin. Kaya kayo, mag-declare muna kayo ng variable bago nyo gamitin yung variable. Para hindi mag-error. So, nag-declare ako ng variable. Tapos, nag-display ako sa screen ng string ng may ilalagay ka pa ba? Yes or Y or N. Sa anong particular location? Row 15, colon 30. At the same time, sa tapat nun, humingi ako ng laman ng sagot and then nag-implement ako ng read. Bakit ako may read? Tandaan nyo, pag may get, dapat merong read. Ha? Para humingi siya ng entry, mag-post siya sa keyboard. So, pwede nating i-run to. Control W. Try natin kung gagana. So, alisin muna natin yung i-remarks ko muna to. Huwag muna natin ipa-execute sa program. Check lang natin kung gagana tong prompt na to. Control W. Do. End prompt. Ayan. Naglagay ako, no? Ayan, nagtanong siya. May ilalagay ka pa ba? Pag pinress ko yung Y, ano dapat mangyari? Hihingi ulit siya ng student number. Magki-clear, tapos hihingi ulit ng student number.
Pag pinress ko yung N, anong dapat mangyari? Mag-exit. That's the time pa lang para mag-exit. Okay? So, let's say, press ko yung N. Mag-exit. Meaning, hindi gumana. Hindi pa kagagana talaga yon. Kasi yung prompt pa lang chinek natin. So, gumagana tong part na to, tatlong to. So, pwede na natin i-implement ngayon yung if, no? So, if, anong condition? Sagot is equal to y. So, parang ang condition natin, sagot is equal to y. Yung laman ng sagot ay equal to y. Nasa nakikita yan dito sa get. Depende kung anong ilalagay ng user. Kung ilagay ng user sa get is y, therefore, ang laman ng sagot is y. So, true condition yon. Else, ibig sabihin, kung ang nilagay ng user dito sa get sagot is n, false condition yon. Ang i-execute niya yung nandun sa else. Tapos, ang kapartner niyan, and if. Tatlo lagi yan. Ha? Pag may if ka, dapat may else ka, at dapat meron kang and if. So, anong gagawin natin kapag true condition? Anong gagawin natin? Subalit ang bukal ng buhay ay bumanong para sa mga kaluluwa at ang Wala pa naman alas 12 ah. Ano yan? 3 o'clock habit. Next. So, paano to? Ano ilalagay natin sa y? Dapat yung program babalik dito sa taas na taas. Dito. Balik siya sa ibabaw, no? Dito, balik siya sa clear. Okay? Kapag nag-press siya ng y. So, paano natin pababalikin sa taas? Paano natin pababalikin sa taas? So, ang command lang dyan is loop. L-O-O-P. Yun lang ang command. Loop. Else, anong gagawin mo dito? Wala lang, i-exit mo. Saan ka mag-exit? Doon sa if, else, and if. Pag nag-command ka ng exit, ang bagsak niyan sa ilalim ng and if. Pag nag-command ka ng loop, ang bagsak niyan sa taas ng program. Kaso, saan dyan? Saan part ng program? Dapat sa ibabaw ng clear. Okay? Ngayon, paano malalaman na dun siya babalik sa ibabaw ng clear? Paano niya malalaman? So, meron tayong another command, yung do while true. Okay? So, ang gagawin nito, pag na-encounter niya yung loop, hahanapin niya yung do while true. So, pag dito ko nilagay yung do while true, dyan ako babalik. Kung dito ko nilagay yung do while true, sa part na yan, dyan ako babalik. Eh, dito tayo babalik sa taas. So, Alan Calvo. Naglagay ako ng do while true doon. Okay? Next. So, naglagay ako ng do while true doon para doon ako babalik. Kaso nga lang, ang do while true, meron yung kapartner na undo. No? So, dito nyo lalagay sa baba yun. Yung undo. Itong undo na to, para yan doon sa do while true. Ngayon, bakit tayo naglagay ng do while true? Kasi, requirement siya ni loop. Hahanapin niya yung pinakamalapit na do while true. Okay? Dun sa maglo-loop. So, tignan natin kung gagana na to. Supposed to be, ang flow ng program, hihingi siya, mag-e-entry tayo, magsisave siya, magtatanong siya kung may ilalagay pa ba. Pag nag-yes, papanik siya dun sa taas. Babalik siya dito sa do while true na to. Pag nag-no, gagawin niya, mag-exit siya sa end if, tapos i-end niya yung program. So, paano natin malaman kung i-end niya yung program?
gagawin ko lang dyan, mag-implement ako ng clear. No? I-clear ko lang yung screen. Okay? So, pwede yan. So, try natin yung flow natin, ha? Kung tama. So, isi-save ko. So, i-run natin. Do and pro. Yan. So, maglalagay ako ng entry. Okay. Pag in-enter ko yon, magtatanong siya. Okay, so tama yung flow. Pag nag-no ako, mag-i-clear, mag-exit. Pag nag-yes ako, mag-i-clear, hihingi ng bagong entry. Ay naman, basta tingnan niyo kuya, oh, nakalabas yung titi neto, oh. Putang ina neto, oh. Okay. So, okay na. So, pag nag-no ako, dapat mag-clear yung screen tapos mag-exit. Okay? So, mag-no-no tayo. Mag-no-no tayo, ha? No. So, dapat mag-clear and exit. So, ipe-press ko yung N. Asan na yung N ko? Nawawala. Ayun, N. So, ano nangyari? Nag-exit, hindi nag-clear. Bakit? Kasi, kaya hindi nag-clear, position ng clear yung mali. Dapat yan dito sa saan? Sa ilalim ng undo. Okay, so try ulit natin. So, no. So, nag-clear siya. So, gumana yung no natin, yung N natin. So, try ulit natin. So, itlagay naman natin yes. Pag nag-yes, dapat yan mag-clear at humingi ng bagong student number. Pero dapat isi-save niya muna itong 23 doon sa DBF. So, pag nag-yes tayo, so nag-clear siya. Humingi siya ng bagong student number. So, lagyan ulit ako. So, pag nag-do ako, dapat mag-exit. So, check natin kung pumasok si student number 23. Ay, mali. Yan. So, wala si student number 23. Hindi siya pumasok. Bakit? Kasi, hindi ko muna pinasave, no? Nilagyan ko lang ng asterisk muna. Niremarks ko muna para matest lang natin yung looping natin. So, okay na yung looping natin. So, ibalik natin itong pinapasave niya. So, Control W, i-run ko ngayon. Run natin. So, 2025-2- let's say ACT, tapos last name Samarita, no? Tapos Josel, X, address Pasay, let's say December siya, December 25 siya pinanganak, year 2000 at 26 Galing sir, konti na lang. 26 years old, and then ACT. Ay, mali. ACT. Supposed to be masisave yan. So, pag in-enter ko. Pero nagtanong siya, ilalagay pa ba? Hindi na ako maglalagay. Gusto ko na mag-exit. So, ipipress ko lang N. Tignan natin kung pumasok. Ayun. Ito. Si Samarita, pumasok na, no? ACT 2025-2-ACT. Okay na. Almost complete na yung program natin. Yung isa pa lang. Okay? May question? Sir, dun sa program mo, sir, dalawa yung endo na command. Okay lang yun? Depende yan pag nag-implement ka pa ng isang do while. Ngayon, sa program ko, teka, ituloy ko lang ito, no? Dali lang, lagyan ko lang ng data to. Para, umayos yung record natin. So,
Let's say no. Hindi na ako maglalagay. So dito, isa lang ang endo ginamit ko. Ayun o. Bakit? Kasi, isang do while lang ginamit ko sa taas. Ayun o. Do while true. Do while t.t. Main do while yan. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng maraming do while t.t sa isang program. Kaya kung gusto niyo mag-implement pa ng another do while, maggagawa na kayo ng condition. Kunyari, do while x is equal to 3. So, ganon. Ngayon, kung meron kang another do while dyan, dapat i-specify mo kung saan mo i-end yung do while na yon. So, sa case ko kasi, nasa dulo yung endo ko. Dahil yan yung last line. Yan yung exit point ko. Ang partner ng endo kong yan is yung nandun sa taas, yung do while. So, isa lang ginamit ko. Pero, pwede kayong gumamit ng maraming endo at maraming do while, no? Depende yan sa flow ng program nyo. Okay? Okay, sir. Thank you po. Any question? Wala, sir. Wala? So, balikan natin yung ano natin, yung data natin. Okay na. So, tama na yung program nyo. No? Basically, perfect na yung ginagawa natin. Perfect na yung flow, perfect na yung syntax. Kasi wala namang error sa program. Tama. Tama naman yung flow. Nag-exit naman siya, no? At naglo-loop siya pabalik. Ngayon, ito yung in-entry kong record. Okay? So, anong napansin nyo dyan? Sa laman ng record natin. Anong napansin nyo sa laman? Hindi siya alphabetically arranged. Ha? Hindi siya alphabetically arranged. Ano pa? Ano pa? Bukod sa hindi siya alphabetically arranged. Pagkakasunod ng edad, sir. Ha? So, walang problema doon sa hindi siya alphabetically arranged, no? Madali lang yung ayusin. May instruction kung paano ayusin yun. Yung mismong laman. Tignan nyo to. 2025-1-ACT. Kay Austria yon. Okay. So, meron pa akong isang 2025-1-ACT. Kay Honey Luis yon. Tama? Pareho silang student number. Tama? Ang question ngayon dyan, sino ang totoong may hawak ng 2025-1-ACT? Kasi di ba ang student number 1:1, primary key yun eh. So, dapat isa lang mayroong may-ari nun eh. Eh, nagkataon pareho. Ayun o, pareho. No, error na yan. Dapat yung program nyo, yung program natin, hindi nag-a-accept ng the same student number. Dapat dun pala, na-check nyo na existing na yung student number na yan, hindi na pwedeng gamitin yun. Di ba pag naggagawa ka ng Google account, ganun din sinasabi? Pag may kaparehong email address, hindi na-accept. So, dapat ganun din yung program nyo, no? Hindi siya dapat mag-accept ng the same student number. Kasi primary key yun. Ito, in-accept ka pa rin to, 2025-2-ACT. Itong dalawang to. So, sino ngayon ang totoong may-ari niya? Ito, wala problema to kasi nauna yung ACT. -1-ACT. So, paano natin tawag doon? Logical error. Okay? Pag niran yung program, wala kayong makikitang problema, wala kayong mapapansing problem. Pero, logically, meron. Ito nga yun. Dapat hindi siya nag-accept ng the same entry. Tsaka itong part na ito. Okay? So, yun ang titignan nyo sa program nyo. So, meaning, itong program natin, itong ginawa natin, tama siya.
tama yung syntax. Tama lahat. Kaso nga lang, hindi niya nadedetect kung tama yung ine-input. Ano yan? Ine-entry, no? Ng user. Tanggap lang siya ng tanggap. Dapat chine-check niya na pag naglagay ng ganong student number, hindi niya na i-accept. Magpa-prompt yung program nyo. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, i-modify natin yung program in such a way na hindi na siya mag-accept ng ganong student number. Okay? So, paano natin gagawin yon? Mahabang usapan yon, no? So, yun na magiging topic natin next meeting. Next Sir, kita na question. po. Yes, question. Sir, paano, di ba po yan, sir, is about connected po siya sa student? Paano naman po siya ma-connect sa iba, sa ibang topic? Kunyari, item number. Dapat walang magkakaparehong item number. Na ano, Kung nag-inventory ka, kunyari, product ID, no, dapat walang magkakaparehong product ID. Ganon. Pwede yun. Okay? So, ingatan yung primary key nyo. Hindi siya dapat nag-accept ng pareho. Pareho ba? Pwede bang magkapareho ng pangalan? Yes, pwede yun. No? Pero yung student number, hindi. Okay? So, ang next meeting natin, itutuloy pa rin natin tong adding. Lalagyan natin ng restriction, no? Lalagyan natin ng checking na kung tama ba yung nilalagay ng nag-entry sa student number niya, kung may kapareho ba o wala, no? So ang gagawin natin to, paano ang approach ang gagawin natin? Pwede bang paghingi ng student number, i-check doon sa database kung meron na? Pag meron na, bawal. Pwedeng ganong approach, no? Hingi muna tayo ng student number, tapos i-check sa database kung existing na yung student number na yon, bawal na yon. O kaya naman, i-automate natin yung student number. Kapag niran natin yung program, si computer mismo ang magbibigay ng student number. Sa mismo magge-generate para walang kaparehong student number. So, pwede rin yon. So, anong magiging problema mo dun sa unang approach? Kasi kung yung unang approach ang gagamitin natin, manghuhula tayo ng student number na hindi existing. Kasi hindi naman natin alam yung listing ng student number. So, manghuhula tayo hanggang makachamba tayo na acceptable value. Yung second approach, parang mas magandang i-implement kasi yung computer na magge-generate ng student number. So, hindi mo na problema yung student number. So, siya na ang magge-generate ng student number para hindi magkaroon ng kapareho doon sa loob ng database. Okay? So, anong gusto niyang approach? Yung 1 or yung 2? Anong approach gagamitin natin? Lawrence. Lawrence? Wala na, natulog na, no? So, next meeting, yun ang gagawin natin. Anong approach gagamitin natin? Kung alin din yung madali, sir. Ano nga approach ngayon? Pwede kong gawin Yung pareho pangalawa, yun. sir. Pwede natin implement pareho yun. Pero mas maganda, mamili kayo para makita nyo kung paano gagawin. Yung pangalawa. Oo, sir. So, Para yung computer okay. na mag-generate. Tinulog, copy signal. So, next meeting, ang gagawin natin, i-edit natin tong program natin na tapos ang gagawin natin dito is automatic siyang magge-generate ng student number. Yun ang gagawin natin dito sa program na to. Okay? So, next meeting yun. So, ikakat natin ang klase ngayon
Dahil pag diniscuss natin yun, abuti na naman tayo ng another 1 hour, 1 hour and a half, no? So, kung wala nang, may mga tanong pa ba? May clarification pa ba dito sa discussion? Sir, Wala na po, question, sir. Yes. Yung sa data requirements, sir, na ginawa namin sa Excel, kung ano, sir, yung date, yung fielding na nilagay namin dun, sir, sa input, yan din yung ilalagay namin sa dotbox? Yes, oo. Kung anong nilagay nyo doon, yun din. Pwede nyo naman baguhin yun, no? Kung saan kayo, ano tawag doon, komportable. Okay? Okay, sir, thank So, you. ano pa ang question? Basta sir, connected sa ano, sa ibinigay namin sa sir na ano, concept. Oh, yung concept nyo ang gagawin nyo. Kaya nga sir, kunwari po sir, sa akin ano, bigasan. So yun po yung dapat connected sa lahat ng ano po gagawin about yun po. Yes, oo. Yun Thank you lang, sir. Tungkol Okay. So, ask ko lang po sir, paano po yun sir? Di ba po sa last part? Tama na, masama nagkikipag-away. Di ba po sa last part meron pang kailangan ilagay na ID, yung student numbers. Paano po yun naman sa ano, kung sa bigasan? Kaya nga po, paano po yun? Hindi na yung gagawin. Di mo naintindihan. Forty 46. Okay po. Sinandoming. So, paano po sir kung ano, parehas yung number? Kasi sabi ko, di ba doon, bawal yung ano, magkaparehas yung number. So, paano po yun? Kasi meron po kasing type ng bigas na parehas yung presyo. So, okay lang po ba yun? Okay. Kaya ba naman ang pangalan eh. Thank you, sir. Nga nang pagkunyag bahog bilak. Thank you lang, sir. Malagkit. Thank you, sir. Thank you, sir. Lemon na lemon. Eat it up, eat it up.